ka lang. 1, 2, 3, already, go! Good morning po, sir. I'm Jeneline Tabalos. I'm a student from Capsu 20 po. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpayag po para ma-interview po kayo, which are about po sa trabaho nyo, monthly income and expenses. So, pwede po bang malaman ko anong pangalan niyo, sir? Okay, good morning then. So, thank you for inviting me on this interview. My name is Sherwin D. Sanchez. Ilan taon na po kayo, sir? I'm 26 years old. So, saan po kayo nakatira? I'm currently living at Mericris. Okay po, may asawa na po ba kayo or may anak? Actually, wala pa. So, sa ngayon po, ano po yung trabaho po? I'm currently teaching in private school as a grade 1 to grade 6 teachers. Gano'n na po kayo katagal sa work po? This year, I'm 2 years in teaching in private school. Okay, 2 years po. So, bakit niyo po napili ang trabaho po? One reason is teaching talaga is my profession. So, pangarap niyo po talaga Yes. mag-teacher. Okay po. So, ano-ano po yung mga benefits po na mula sa government na meron po sa work? So, at school, we have SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. So, bukod po dun sa work niyo, meron po ba kayong extra income or sideline po? Yes, outside the school, meron po akong tutorial sa bahay ng one student only. And also, at school naman, nagpo-provide naman po sila ng tutoring. So, I am handling one student as well at school and then one student outside the school. Okay po. So, sa trabaho niyo po, nakaka-experience po ba kayo ng difficulties or any challenges po? What kind of difficulties ba? Like sa pagtuturo niyo po? Okay, so pagtuturo naman, siguro yung sa mga finance lang kasi in teaching kailangan mo ng instructional materials. However, may sa financial, hindi talaga nakakapag-provide kung magpo-provide ako ng mga instructional materials kasi lahat ng materials ngayon ay nabibili. And also sa time siguro, masyadong minsan gabi na ako umuwi. Yun lang naman yung mga difficulties. And so if we're talking about difficulties inside the classrooms, maybe of course elementary, marami talaga yung mga batang makukulit. So kailangan lang pagtiyagaan, patience, a lot, na para ma-handle nyo sila. So, ano po yung, paano nyo po ito na-overcome or nasusolusyonan? Actually, time management talaga and patience of course sa mga bata. Kasi sa mga bata, kailangan mo ng pasensya lalo na sa mga makukulit. And of course, sa school namin meron kaming hinahandle na SPED